Ang uniformly accelerated motion or UAM ay yun nga sa salita, motion na may constant acceleration. Ayan. Sa lesson na to, may apat na formula na ibibigay. At yung una na D is equal to V sub I plus V sub F over 2 times T. Which is yung DI, yung displacement. V sub I, initial velocity. V sub F ay final velocity. Tapos yung T ay time. Sa pangalawang formula, V sub F daw ay equal sa V sub I plus AT. Ang A natin ay yung acceleration. Sa pangatlong formula, D is equal to V sub I times T plus 1/2 ng acceleration times time squared. Tapos sa pang-apat, V sub F squared is equal to V sub I squared plus 2AD. Ayan. Ngayon, sa lesson na ito, yung mga problems na ibibigay ay word problems. Kaya babalik tayo sa, pag-solving ng word problems. Ito yung isang example ng word problem na ibibigay ng ganitong lesson. A car daw ay mag-undergo ng UAM at magsisimula sa rest. Starting from rest, has a velocity of 30 meter per second after traveling 80 meters. Hanapin daw yung acceleration. So, ganun nga. Tulad ng ginagawa sa mga word problems, hanapin natin yung given. Hinahanap din yung, yung hahanapin natin. So, yung unknown din. Ito muna tayo. So, given muna tayo. Napansin natin dito, starting from rest daw. Ibig sabihin, hindi pa. Magsisimula sa, sa rest. Na hindi pa daw siya gumagalaw. Ibig sabihin dyan, starting from rest, ay initial velocity ay 0. Ngayon, meron daw siyang velocity na 30 meters per second matapos mag-travel ng 40 meters. Okay, dito muna tayo sa 30 meters per second. Mapansin nyo dito, ang displacement ay distance. Ibig sabihin, units lang na meters, kilometers, etc. yung makikita natin sa given na to. Initial velocity tapos final velocity. Examples ng units ay meters per second. Kasi nga velocity, di ba? Tapos, sa acceleration, doon na may squared sa time. Meter per second squared. Tapos sa time, yung time. Yes. Yun yung mga palatandaan na units ng bawat given. So, yun nga. Ibig sabihin, kung ang initial velocity ay 0, ibig sabihin, ito na yung final. At yun nga din. Sabi daw sa problem, matapos daw siya mag-travel ng 80 meters. Na yan na daw yung velocity niya. Ibig sabihin ng final velocity ay 30 meters per second. At ang 80 meters ay nga meters, distance. Ibig sabihin, D. 80 meters. At parang yan lang naman. At ayan daw, find its acceleration. Base dyan, alam na natin yung unknown, which is yung acceleration. Okay. Wala naman binanggit na time. Kaya ito na yung given natin tapos yung unknown. Next na gagawin, pagtapos ng given, unknown, formula naman. Ngayon babalik tayo sa apat na binigay na formulas. Since wala daw time, yun yung dapat wala sa formula natin. Diba? So, tingnan natin dito. Sa unang formula may T. So, hindi na ito magagamit. Ito naman. At ito din naman wala siyang A. Wala siyang acceleration. So, di natin may hanap yung unknown. Ito naman may A pero may T. Bawal yun. Hindi yun magagamit. Ito din may T. So, hindi yan. Ibig sabihin itong formula dito yung gagamitin. V sub F squared. Suratin natin. V sub F squared is equal to V sub I squared
plus 2AD. At next naman tayo ay solution. Okay. Ang V sub F natin ay nga 30 meters per second. 30 meters per second squared. V sub I ay 0. Kaya kapag in-square mo yung 0, 0 pa din. Huwag na natin yung naisulat. So, matitira ay 2. Unknown natin yung A. Tapos, ang D natin ay 80 meters. Okay, solve natin. Ngayon, itong 30 meters per second squared, kapag in-square mo yung 30 ay lalabas ay 900 ata yan. Okay, ito. 30 squared ay 900. So, 900. Tapos kapag in-square mo naman to, magiging meter squared over second squared. Ayan. Sa kabila naman. 2 times A, 2A. Times 80 pa, which is 160 meters times A. At yan na. Pwede natin nilatag muna to para mas madaling maintindihan. Na kung saan 900 meters squared over second squared. Ganyan muna tayo. At para makita natin yung A, yung value ng A, ililipat natin tong 160 sa kabila. So, gagawin natin ay magdi-divide tayo both sides ng 160 meters. Okay. Kaya para makakancel na yan. Para mag-divide ng whole number sa fraction, gawin mo muna tong fraction, di ba? Like ganyan. Tapos, kunin mo yung reciprocal nito para maging times na yan. So, 900 meters squared over second squared. Magiging times na yan. Pero para maging times yan, mabaligtad mo yung 160 tapos yung 1. Yan. Kaya makita nyo dito, pwede makancel yung meter squared tapos yung meter. At yan na. Solve na lang. Magtira sa kabila ay A. 900 times 1 ay 900. Tapos may meters na nandyan. Tapos ito second squared times 160 ay 160 second squared. At para ma-simplify yan, i-divide natin yung dalawang numbers. So, 900 divided by 160, which is 5.625. Tayo. 5.625. At ang makikita natin, meter per second squared yung unit. Tama din kasi acceleration ay ganun yung style ng units niya. I-round off natin yung pangalawa. So, magiging ang final answer natin, dito na lang. Ito po, okay. Ang answer ay acceleration is equal to 5.63 meters per second squared. Ayan. Recap lang sa kung paano mag-solve ng word problems.